No. Napasilip ko nga sa inyo yung araw-araw kong ginagawa dito sa trabaho ko bilang kasambahay dito sa bansang Cyprus. Yan nga, tuwing umaga yung unang-una kong ginagawa. 2 oras kong ginagawa yan dahil sobrang sakit talaga sa kamay. Madating nga sa point na natutulog ako, nakakandama ko, namamandili yung mga kamay ko kasi halos 2 oras ako nagwawalis dito sa labas. Sa sobrang lawak ng bakuran lang yan. Tapos ang dami pang mga puno. Kaya hindi na iwasang magkalat yung mga dahon dahil na lagi malakas ang hangin dito sa pwesto namin na to. Ito nga pinaputol ng yung punong malaki dun sa tagiliran kasi grabe. Araw-araw yata may isang sakong dahon na dadakot ko. Nagreklamo na nga ako sa kanya. Kaya yung ginawa nila, pinaputol nila yung dalawa kasi siguro pang yung mga nauna dito, dun din sumuko. Kasi kaya talaga siya sa kamay. Isipin mo isang sako yung madadakot mo araw-araw. Gano'ng kadaming dahon yun, diba? At ayan nga, medyo nakaalwan ako ng konti dyan kasi hindi na ganun kadami yung mga dahon. Pero masakit pa rin sa kamay kasi may ibang puno dyan na hindi nga dahon yung nilalaglag pero sobrang liliit naman. Kailangan mo talaga siyang walisin. Kung nakakuha naman ako ng technique na kaya yung pinahiga ko na lang yung walis ting-ting ko. Mas madali pala siyang walisin pagka nakahiga yung ting-ting at maraming nadadala kaysa sa paisa-isa. Kaya naabot ako ng 2 oras dyan sa labas na yung araw-araw talaga. Ito naman yung garahe na sasakyan nila yung side na yun. Bali, 3 nga pala yung sasakyan nila dyan. Isa lang yung nakapark ngayon kasi nga tuwing umaga umaalis na yung mga boss ko. Yung amo ko nga palang babae, isa siyang teacher. Teacher siya sa isang public school. Hindi ko alam kung anong level yung tinuturoan niya. Pero sa pagkakasabi niya sa akin, teacher nga daw siya. Pero sa public school siya nagtuturo. Yung garahe nila, araw-araw ko din yung winawalis kasi hindi niya pinapakain yung mga pusa niya. Yan, yung mga nakikita niyo, mga bilog-bilog na yan, yung mga cat food yan na may nakakalat ng mga pusa. Tapos ko siyang walisin, ninamap ko din yan. Gusto nga niya yung kumikinang daw. Diyos ko, kung yung kinang gagawin ko dito para mapakinang ko dyan, bahala ka dyan. Ninamap ko lang talaga siya pero hindi ko na pinapakinang yan. Pero gusto niya na makinang. Gusto kong sabihin, ano ba, gusto mo na lang balagyan ko ito ng floor wax. At eto, yan, dito sa Cyprus hindi uso na maghugas ka ng plato. Lahat sila dito may dishwasher. Ang huhugasin mo lang talaga usually yung malalaki na hindi pwedeng ilagay doon sa loob dito na kawali. Basta yung malalaking bagay siya, mga sandok na malaki, ganyan. Hinuhugasan ko siya kasi nga hindi siya kakasya doon sa loob. Pero normally pwede ka maghuhugas ng plato. Tapos kumain, lagay ka lang ng lagay doon. Pag puno na yun, pwede mo na siyang start para mahugasan. Kaya sa paghuhugas ng plato, no worries ka dito. Talagang madali lang. Linisin mo lang talaga yung kusina nila. Hindi ka magpapagod sa hugasin. Hindi ka tulad sa Middle East na talagang pag kumain sila doon sa isang kain nila, dito iba ang piyestahan. Dito, hindi naman. Kasi nga, madali, may dishwasher. Tsaka hindi naman sila ganun kadamihan gumamit ng mga plato. Mas madaming nahuhugasan dito, baso. Kahit na sila umiinom. Kasi nga, pagka iinom nila dahil po sa dishwasher. Diba? Aksayado ka baso. Tapos yung nakikita mo sa order. Pag umalis yung amo ko babae, nagluluto na siya para pagbalik niya, kakain na lang. Ready niya yung pagkain sa umaga pa lang. So siya, ganyan ang ginagawa ko punas. Hindi naman siya totally madumi. No, siyempre, perfectionist yung amo ko. Pag nakakita siya, siguro siya ng kahit kasi laki lang ng kuto. Sabi na niya madumi, ganyan na parang hindi nilinis ka. Medyo kailangan kong hanapin. Kailangan kong makita kung ano yung mga nakikita ng mata niya. Masyado talaga siyang usisi sa linis. Dumating na nga sa point ako na sinabi ko na sa kanya, palitan mo na ako kasi hindi ko kaya yung standard mo. Sobrang taas ng standard mo sa paglilinis. Pero hindi siya pumayag. Sabi niya, no. Sabi niya,
Gusto pa nga namin tumagal ka dito ng maraming taon. Maraming taon. Kung alam, isang buwan pa lang ako, nagreklamo na ako. Sobrang active na sa paglilinis. Maraming taon pa daw. Pero, titignan natin. Baka naman, pagdating ng mga maraming buwan pa, bago-bago na siya at maging maalawa na rin sa akin yung trabaho. Kasi sa mga unang buwan na ito, sobrang nahirapan talaga ako. Ito sobrang taas talaga yung standard niya sa lumin. Siya yung pinaka may mataas na standard yung naging employer ko. Kasi yung ultimo talagang muta na lang siguro nakikita pa niya. Kaya inalog ko bote na yan. Pinaglagyan niya ng olive oil. Lagyan ko yung may itatubig kasi nga may nakadikit pa sa loob. O hirap tanggalin. Lalo na ako magamit ng pangkut-kut para matanggal sa loob yung mantikang natitira. Ginawa ko, binuhusan ko muna ng tubig na mainit. Ikot-ikot ko, lagyan ko ng sabon. Tanggal naman siya kahit pa paano. Tagal lang talaga ako dyan. Yung matanggal eh. Ano kasi pang kut-kut. Kahit ang daling linisin na kusina, nasa natatagalin pa rin ako. Kasi nga mahirap eh, pagka ang amo mo mataas yung standard sa paglilinis. Kahit yung mutang na lang siguro, idadaan sa karayon sa butas ng karayon, nakikita pa rin yun. Ito naman pala yung sala nila. Yung pinaka-living area nila. Yan. Punas-punas lang. Ito yung pinakamadali ko nililinis kasi punas-punas lang talaga yan. Pagka-punas mo, pwede ka na mag-vacuum. Ito yung pinakamadali na parte ng bahay niya na nililinis ko. Yung ibang parte naman ng bahay niya dito, hindi naman halos araw-araw nililinis. Halimbawa ng kwarto niya. Yung kwarto niya naka-schedule ng linis ng Martes at Biyernes. Ang Biyernes naman, magpapalit ng bedsheet, bintana, magmamap, magbabacuum. Pag Martes naman, walang bintana, vacuum lang, tapos punas-punas lang ng mga furniture. Tapos ang linis naman, kwarto ng mga anak niya, dalawang anak niya lalaki. Lunes at Huwebes naman yung naka-schedule. Huwebes ko din, palit yung bedsheet yun, naka-clean yung talaga dito bintana. Pero ang Martes, vacuum lang talaga. Tapos yung ibang kwarto naman, katulad ng solo na rumina kasi nananakit din siya. Napaka-passionista itong amo ko. Nanihi siya. At naman, nagpipainting din siya. Passionista talaga siya. Kahit pag nakita mo siya in person, para siyang model. Mahilig siya sa mga colorful na damit. Ito yung look niya, colorful din, kulay pula. Hindi siya nagsusuot ng itim. Kasi nga, talagang siya, para siyang fashionista. Gusto niya yung makulay, lahat ng makikinang. Yung nasa rainbow yata na kulay na lahat yung sinusuot niya. Kaya pag nakita niyo yung kulay na rainbow, yan, imagine niyo lahat yun. Lahat ng kulay na doon sinusuot niya yun. Maliban sa itim siya. Wala namang itim sa rainbow. Na siya. Hilinga-linga ako dyan kasi baka may makita pa siya. Ito yung sasabi ko yung sewing room. Ito. Ayan. Makalat talaga siya kasi nga nandiyan yung lahat ng tela na ginagamit. Hindi ko na na-videohan yung mga una kong ginawa. Punas lang din ako dyan. Tapos yan, vacuum. Ito talaga makalat siya tingnan kasi nandiyan lahat ng mga ginagamit niya na hindi ko pwedeng itabi ko saan-saan. Kung saan ko siya nakita, doon ko lang din siya ibabalik. Kasi nga once na naghanap siya at hindi ko maituro sa kanya, baka magalit siya sa akin. Kaya yung mga gamit siya dito sa tahian niya. Ito kasi vacuum na ito ay tahian niya. Nakita
ang daming tayo. Tahian yun. Nalahi siya. Kahit yung mga damit na siya din nagtatahi. Hindi ko talaga ginagalaw yung mga tela na nandiyan dyan. Kasi pagka wala siyang ginagawa, hindi siya tumatambay. Nakalutkot niya yung mga tatahiin na gano'n. Yan lang, ganyan yung trabaho. Kaso nga lang, yan, hindi mo mahalata naghahabol ako sa oras dyan. Kasi, alas 2 ng hapon, umuwi na sila. Yun yung tanghalian kasi dito, alas 2 ng hapon. Nagsimula ako ng 6:30. Tapos, yun nga, doon ako muna sa bakuran niya. Gusto 2 oras. Tapos ako din minsan 8:30 dito na yun. Katalagang sobrang daming nililisan. Tapos, 9 AM, nagsisimula na ako sa kusina at sa living area niya. Pagdating ng 10, nasa taas na ako. Second floor na ako. Ito, second floor na ako. Yan, magkakatabi niya kwarto nila dyan. Kwarto ng anak niya, kwarto niya. Sabi ko lang yun siya kasi background lang naman. Hindi naman kailangan ng ayusin yung mga kung ano lang dyan. Kasi nga, hindi niya pinapagalaw yun. Kaya ang palanggaw dyan. And sahig at ano lang. Sahig at punas-punas lang yung ginagawa ko. Ang pagkapalamida dito, sobrang nakakapagod. Ang bigat. Hindi kasi ito yung katulad na map na yung nag-i-spin siya. Hindi siya ganun. Ikaw talaga yung iikot mo yung map mo na may pampigaan naman siya. Pero lakas mo yung gagamitin mo talaga para mapigay. Hindi katulad sa ibang map na nag-i-spin siya. Ito hindi. Ikaw talaga magpipiga. Puro ganun na map dito sa kanila. Wala akong nakita ng nag-i-spin. Pero ganun. Ang lalaki pa. Ang bibigat talaga ng map nila. Minsan yung kamay ko nang hinihimay niya. Ayun, yung manikin. Yung sinusukat yung mga damit na nire-refer niya. Kasi napansin ko sa kanya yung mga damit niya. Dahil yun yung design. O kaya pag long sleeve, putulan niya ng manggas. Tapos lagyan niya yung design. Ayan, nakikita niyo yung mga painting niya. Ayan, gawa niya. Ito naman yung pinaka-hallway nila. Yung may kulay din sa dulo, yung kwarto nilang mag-asawa. Ito hallway to eh. Ito na yung pinaka-third floor. Second floor lang pala kasi yung nasa pinaka-ilalim. Underground na yun. Itong bahay nito medyo makalat sa paningin ko kasi madami siyang nakasabit. Kahit sa kwarto ka pumasok, hindi mawawala na may mga nakasabit. Hindi katulad doon sa mga dati kong employer na wala ka talaga makikita sa bahay na nakasabit. Ito ang dami. Kahit anong gawin ko linis, parang sa paningin ko kasi ako ayaw ko din may mga nakasabit-sabit sa bahay. Parang nadudumihan ako pagka ganun. Marami nakasabit sa bahay. Mga damit, yan, hallway nila yan. Bali yung magkatapat na kwarto niyan, may pinto. Wala na. Ito, yung kwarto nila mag-asawa. Sa lahat ng parte ng bahay dito, ako natatagalan kasi sobra talagang iniingatan ko na wala siyang mapuna. Kasi ano ko sensitive ako masyado. Ayoko may mapupuna sa trabaho ko. Kasi pag ang amo mo talaga perfectionist, wala kang magagawa. Kahit anong linis mo, isang maliit na buti lang ang makita niyo, masasabi siya. Katulad itong kwarto niya. Twice a week lang ito nililinis talaga yun. May schedule kasi ako dito. May schedule bawat lilinisin sa bahay na ito. Twice a week lang ito nililinis ng kwarto niya. Pero ang ginagawa ko talaga, araw-araw ko na siya binabago yung magpinamap. Kasi hindi komportable maglinis na yung may mga nakikita akong dust sa sahig. Hindi ako masaya.
Kaya kahit hindi niya ni-require na vacuumin, bina-vacuum ko naman ko pa rin siya. Ay gusto ko yung komportable siya, uuwi mo rin siya vacuumin. Siyempre, di ba kahit tayo, pag pagod tayo, makita natin, dadating tayo yung bahay natin madumi. Nakakasira din naman mo. Pagod na sa trabaho, dapat na mapanabahan, hindi mo maintindihan. Kaya ito kahit twice a week lang niya sinasabi na vacuuming o ima. Araw-araw ko na siya ginagawa. Kasi hindi ko alam sa bahay na to, hindi mawala ng mga dust. O baka dahil kasi naninigarilyo sila. Kaya yung mga upos, ayun siguro yung mga kumakapit sa mga furniture nila. Ganyan lang, kapag ako yung higaan nila. Ako makamadali, pero hindi talaga yung ito. So, kung mausisi nila sa itong vacuum, kasi ayaw niya na may nakikita siyang fingerprint. Diba? Hindi na nakausisi. Gano'n siya ka-active. Kung may nakikita siyang fingerprint, kahit nasa underground ako, tatawagin talaga ako niya. Tuturo lang niya na may nakita siyang fingerprint. Kaya ito, pagka-general ko niya, naabot ako halos dito minsan ng 1.5 oras. Napakalaki nga lang talaga ng mga bahay dito sa Cyprus. Walang sinabi ang mga bahay sa Saudi o saan pa. Kasi dito bakuran pa lang, grabe na. As in, grabe. May mga malalaki din bahay sa Middle East. Pero hindi lahat. Dito talaga sa Cyprus, literal na lahat talaga malalaki. Meron din mga apartment, siguro sa mga hindi mayaman, yung mga nangungupahan. Yun nga, dahil yung nabanggit ko ang apartment, naalala ko nung isang linggo, nilinis namin yung paupahan. Yung kasi ng apartment na pinapaupahan. Bali, Arabian daw, umupa doon 1 taon. Ay, Diyos ko, grabe. Sabi ko talaga ang mga Arabian hindi mo nilinis ang bahay. Tutong talaga apartment niya. Yung kalan, yung halos talagang hindi na siyang tumira. Ang kapal ng alikabok, as in parang 1 taon yata hindi. 1 taon siyang tumira doon, parang yun din yung haba ng taon na hindi niya nilinis. Sobrang tutong talaga, nakakaawa yung apartment. Kaya sabi ng boss ko, next time daw, hindi na daw siya magpapaupa sa mga Arabo kasi nga nadala siya. Sobra talaga. Ako yung pinahirapan ng Arabo na yun. Simula 6:30, inabot ako dun alas 7. Pero guys, yung alas 7 dito, hindi pa madilim yun. Yung alas 7 dito, parang alas 4 lang ng hapon sa Pilipinas. Tirik na tirik pa yung araw. Ngayon na yung alas 8:30. Diyos ko, makita mo sa labas maliwanag pa. Nakita niyo? Ayan, yun yung TV nila, yung katabi, naka-vanity niya. Sa vanity niya, medyo mahirap yung isip kasi nga, alam mo yun, sa buong, kahit saang amo, lalo sa Middle East, ang area na pinakamahirap linisin ay ang kwarto ng among babae. Dahil sa sobrang dami ng mga kolorete niya. Lalo na pag ganito ka-arte yung amo mo, as ipapaisa-isa sa yung punasan. Kasi yung kanya, ginawa ko lang isa-isa ko lang yung unang dating ko dito kasi as in, sobrang dumi talaga ng bahay nung dumating ako. Medyo naumay nga ako dahil lahat ng drawer na binuksan ko. Tapos ko punong-puno ng lipstick. Isipin mo kung gano'ng kadaming lipstick yun. Tapos itong pula na ito na pinupunasan ko, puno-puno yan ng mga kolorete niya, yung mga sing-sing na yung mga pangkikay din. Ang dami talaga, sobra, ang dami. Iba talaga siyang kikay talaga. Fashionista nga eh.
nagmamadali na ako dyan kasi medyo naabala ako dyan yung isang yung anak. Na-plancha yung isang t-shirt niya. Ang tagal naman uminit ng plancha. Dito kasi walang pwedeng masayang na oras sa akin kahit siguro 1 minuto. Malaking kawalan sa akin. Kasi nga sa sobrang daming gawain sa laki ng bahay. Kahit nga may pahinga ko, kahit may pahinga dapat ako ng 2 hours sa hapon. Isang oras na lang yung nakukuha ko kasi nga ang daming gawain. Pag iniwanan ko naman, kinabukasan ko pa din yung gagawa. Kaya may choice ako yung nagawa ko na ito yung buhay ko araw-araw bago tayo sumweldo ng pera. Baka na siya madali, pero yung totoo hindi talaga. Honestly, ang sahod dito sa Cyprus sa mga katulong ay 24,000 lang. Kaya, kung nandito ka, kailangan mong magsipag. Kasi ako, kasahod ako itong first month ko ng 33,000. Kasama na din yung part-time ko. Tapos, nintigan niya ako ng sahod. Kaya, natakang 33,000. Kaya kahit medyo mababay sahod dito, pinipilit kong habulin. Kasi nga na-hard din ako sa Hong Kong. Kaso, hindi ko tinuloy. Pero sobrang nanghihinayang ako kasi doon ko talaga gusto pumunta. Kaso nga lang, syempre ayoko naman sila na madismaya din. Kasi nga, process na yung papel ko dito, ready to go na ako doon. Kasi nung na-hire ako sa HK, paalis na talaga ako dito. Kasi 1 week naman aalis na ako. Punta na ako dito sa Cyprus. Kaya kahit sa sobrang hinayang, gusto ko lang pumunta na ako. Hindi na ako pumunta sa ito. Baka next time na lang. Kung pagbibigyan pa ng chance na gawin. Kasi ako talaga, tuwing aalis ako, tuwing mag-a-apply ako. Pero pag meron pa kung gusto, punta ko na lang sa akin. Kaya get mo lang ako magsasabi. Pag pinag-work sa akin, bibigyan mo yung pagkakataon na marating ko itong bansang ito. Lagi naman niya ako pinagbibigyan. Never siyang nag-paint na i-decline ko ano yung gusto ko. Lahat ng hiling ko binibigay. Lahat ng pangarap ko ng mga unang alis ko pa, nakuha ko naman siya. At syempre may mga dumadating na problema na hindi natin inaasahan. Na kahit yung mga naipupundar natin ay nawawala. Yun talaga yung buhay kasi yun naman talaga yung purpose ng pera eh. Na kagastusin at kagastusin talaga natin sa pagkain lang yan. Sa mga importanteng bagay, sa mga emergency, ganyan. Kaya nga tayong tatrabaho kita. Ayan na, CR nila yung linis mo. Yun nga. Dapat nga sa Hong Kong ako pupunta pa hindi nga ako tumuloy kasi nabismaya nga ako. Sobra akong nanghilayan. Pero sa naging sweldo ko naman dito sa kanya, parang hindi ko naman na pinagsisihan. Kasi tinaasan naman niya ako plus yung part-time ko. Pero 2 lang yung Sunday na kinuha ko na part-time ko. Kaya ako, itatrabaho ako yung 4 na linggo kong part-time. Kaya ko din sagutin kasi nasahod sa Hong Kong. Kasi nasa 36,000 yung sahod sa Hong Kong. Kaya ko din siyang makamit ko na. Pero syempre yung pinapwedeng person yung katawan ko, kailangan ko din magpahinga. Kaya yung sinahod ko yung nakakaan, okay na. Kasi pag nagkasakit ako, wala din. Kahit kung sumahod ako ng malaki yung sasahudin ko, pagkasusin ko ng minsan, ipapagamot ko din.